Praise the Lord, hallelujah. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang lahat ng kapit tayo sa ay na-serve ng maayos, mga kapatid. Hallelujah. Today, may minurang pinili sa atin ng ating Panginoon. Nasa sa iyo, kakain ka o hindi. Come on, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Malayo muna tayo umupo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise of all, mga kapatid. I thank God to our Pastor Judah, mga kapatid, sa pagkakataon na muling makatayo sa inyong harapan. Last time I preached way back 2019, mga kapatid, under ni Mama San. And yung nag-preach din po kami dun sa may summer youth camp namin sa Pangasinan, mga kapatid. Praise the Lord. I thank the Lord also for this kind of privilege. It's not me. It's not my word, mga kapatid. Hindi ko ito salita. This is the word of God, mga kapatid. Praise God. And I give honor to all pastors here, mga kapatid. Of course, ating Pastora Mama San, to our Pastor Judah, Pastor Rasil, and Pastor Joash. Praise God. And of course, I want to acknowledge, mga kapatid, yung parents ko. Nandiyan po sila. Praise God. Pareho. Praise God. And yung mga kapitbahay namin sa NHA, nandiyan din po sila. Praise God. Hello po sa inyo, mga kapatid. Praise God. And I do believe, mga kapatid, muling ipakikilala ng Diyos kung sino talaga siya, mga kapatid. Whom we serve, mga kapatid, hallelujah. Pwede ba natin i-welcome ang ating Panginoon, mga kapatid? Tayo na, mga kapatid, hallelujah. Let us welcome the Lord. Come on, church, hindi ganyan ang tamang pagtanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ganyan ang tamang pagtanggap sa tayo ng sigkasalo. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ipanta na tayo, mga kapatid. Praise God. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Hallelujah. Praise God. The 2 Corinthians chapter 4. Meron po dyan Tagalog, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Basahin po natin sa Tagalog upang lubos natin maunawaan. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito. Kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip hayagan naming ipinangangaral ang katotohanan, kaya't maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Sa verse 3, kung may talukbong pang magandang balitang ipinahayag namin, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulog ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo, si Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Kristo. Praise God. And sa verse 5 po, mga kapatid, sabi po dyan, verse 6, sapagkat ang Diyos na nag-uutos na magkaroon ng liwanag ay sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos. In English po, mga kapatid, sa verse 6, ang sabi dyan, for God who commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts. Sabi natin, shined in our hearts. To give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Sa 7, ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala namin ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sa verse 9, inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok. Sabi niya sa English, mga kapatid, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Hallelujah.
ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan. Alang-alang kay Jesus upang sa aming katawan na may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay, mga kapatid. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganong ding diwa na pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Praise God. Sapagkat alam namin ng Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bumuhay sa amin kasama si Jesus. At magdadala sa atin kapiling niya, mga kapatid. Praise God. Ang lahat ng pagtitiis ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakakatanggap makagandang loob ng Diyos, lalo pang dumadami ang magpapasalamat at ikaw ang lahati niya. Last 3 verse, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Hallelujah. Ang bagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalangang walang hanggan at katulad. Praise God. Last verse, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, we ask you for your presence. Hallelujah. Ipuros mo yung banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Lord God. Hallelujah. Wala pong kakayanan ng iyong lingkod, Panginoon, sa umagang ito. But through your words, hallelujah, not by power, not by sight, Panginoon, hallelujah, but the Spirit of God, hallelujah, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Speak to us, Lord, with boldness, hallelujah. Buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, hallelujah. At ikaw, Panginoon, ang aming itataas sa umagang ito, hallelujah. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, hallelujah. Baba natin ang ating Bible at baba natin ang ating Panginoon. Praise God. Pwede na po tayo mo po, mga kapatid. Praise the Lord. In verse 6, mga kapatid, God commanded the light to shine out of darkness at siyang nagbibigay liwanag sa ating mga isip. Sa English, had shine in our hearts. Praise God. Paitulutan niyo po akong dali kayo sa topic nagsasabing, shine out of darkness. Hallelujah. Sabihin mo sa atin mo, shine out of darkness. Praise the Lord. Short background lang, mga kapatid. Una, the situation in Corinth, mga kapatid. The church in Corinth had issues, doubts, criticism, and false teachers questioning the authority of the Apostle Paul, mga kapatid. Some people were comparing him to others and doubting his ministry, mga kapatid. Praise the Lord. Makita natin in chapter 10 to 11, mga kapatid. And even these days, mga kapatid, may mga ganitong kapatiran sa church, mga kapatid. Even kahit sa UPC, mga kapatid. Even sa Trinitarian, or kahit sa anong religions, mga kapatid, merong mga ganyan tao na nagkikriticize, mga kapatid, especially sa pastors, sa leaders, o kung ano man tawag nila sa namumuno sa kanila, mga kapatid. Why? Sa Bible nga, meron, mga kapatid. What more po pa kaya ngayon, mga kapatid, na ang mga tao ay may kanya-kanya ng desisyon sa buhay, mga kapatid. Praise God. Wala nang submission. Hallelujah. Praise God. Mahilig mag-compare, mag-criticize, mga doubters, mga kapatid. Praise God. Sa lahat ng doubters dyan, kaway-kaway. Yan. Kumuhay. Praise God. Paul's purpose, mga kapatid, sa letter na to, mga kapatid, he writes to defend his apostleship, clarify his message, which is the true gospel, and encourage the believers to stay faithful sa ating Panginoon. Why? Because his ministry is sincere, mga kapatid. Ibabasahin natin yung chapter 2, and ito po sa chapter 4 sa atin, mga kapatid. Sincere po si Paul dito, mga kapatid. Praise God. And pagdating ko sa chapter 3, mga kapatid, Paul explained the difference between the Old Covenant, which is the law, nabanggit doon in times of Moses, mga kapatid, and the Israelites, mga kapatid. At the same time, kino-compare nito sa the New Covenant, which is the Spirit, mga kapatid. In chapter 3, verse 17, mababasa natin, now the Lord is Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom, mga kapatid.
you believe in that, mga kapatid? Term is freedom. Hallelujah. He emphasizes that the new covenant brings life, freedom, and glory through Christ, not just rules the gospel in the powerful. So, brief background lang. Now, pusin tayo dito sa chapter 4, mga kapatid. Praise God. Sino po dito ang nakasakay na ng barko? Taas po ang kamay. Taas ang kamay. So, yan. Sa mga nakasakay na, at sa mga nagbabalak pa lang, mga kapatid, pansinin niyo po ito. Kapag gabi or madaling araw, hindi ba sobrang dilim, mga kapatid, lalo pag nasa gitna ka ng dagat? Pag nasa kalagitnaan na ng barko, nasa kalagitnaan ng dagat yung barko, mga kapatid, tapos gabi yung biyahe nyo, madaling araw, talagang wala kang maaninag, mga kapatid. Malalaman mo lang na malapit ka na sa lupa pag may nakikita ka ng ilaw-ilaw ng mga bahay-bahay, mga kapatid. Praise God. Nung pumunta kami ni Pastor Judah sa kasal nila Sister Jesselyn, wala sila pati ni Kuya Jesselyn, mga kapatid. Nagloro kami noon, mga kapatid, sa may pilar, sa may matnog, mga kapatid. Praise the Lord. Sobrang dilim, mga kapatid. Hallelujah. Ang makikita mo lamang, mga kapatid, yung alon. Yung alon na dinadaanan ng barko, mga kapatid. Praise God. Gaya ng ibang sasakyan, meron din po kasi yung ilaw. Yan. So imagine nyo na lang kung gaano kalawak yung dagat, tapos yan lang yung barko, yan lang yung scope ng ilaw niya, mga kapatid. Praise God. May ilaw din yan, mga kapatid. Hallelujah. Pero habang umaandar, yung mga naiiwan sa likod, wala ka na ulit nakikita, mga kapatid. Praise God. Kaya pagka nahulog ka doon, bye-bye ka na, mga kapatid. Kahit sumigaw ka ng tulong, walang makakapansin sa'yo, mga kapatid. Praise God. Ang time nga nila dyan, mga kapatid, creepy. So, meron tayong sample video dyan, mga kapatid. Sige, okay na po. Yan. Sige, wait lang. Wait lang, mga kapatid. Tapos, nakapapalik ko yung Romel. Sa YouTube ko lang kasi ito nakita eh. Magpe-play. Get rin na. Nagliwanag sa barko, mga kapatid, no? Pero nung nilipat niya yung camera, wala na siyang nakita, mga kapatid. So yung iba may phobia sa ganyan, mga kapatid. So, yun lang, mga kapatid, balik na tayo. So pinakita ko lang kung gaano nakakatakot, mga kapatid, para na rin tayo nakasakay lahat, mga kapatid. So, balik tayo, mga kapatid. Praise God. Isipin po natin kung gaano kalawak yung dagat, mga kapatid. Tapos yung portion lang ng ilaw na kayang ibigay ng barko, mga kapatid. Halos gatuldok lang, mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. It is crucial for a ship to have lights to ensure safety navigation, mga kapatid. Ang purpose noon, mga kapatid, is para ma-ensure yung safety ng barko, mga kapatid. Praise God. And avoid collision avoidance, mga kapatid, para maiwasan yung pagbabanggaan, mga kapatid. Praise the Lord.
Yan. It is crucial for a ship to have lights to ensure safe navigation and collision avoidance, particularly at night or low visibility, mga kapatid. So yun po yung purpose niyan, mga kapatid. Such as kapag ka merong fog, merong ulan, or merong bagyo, mga kapatid. Praise God. Sounds difficult, mga kapatid. Pero safe naman nakakarating po, mga kapatid, yung mga barko, lalo yung mga malalaki cruise ship sa patutunguhan nila, mga kapatid. Hindi man kayang paliwanagin ng isang barko na yan ang buong karagatan, mga kapatid, dahil sa sobrang dilim, but still, meron pa rin po siyang purpose, mga kapatid. Praise God. Listen, church, mga kapatid, yung liwanag na dala-dala mo, hindi man yan kayang abutin ng sanglibutan, mga kapatid. Praise God. But still, meron ka pa rin purpose, mga kapatid. Praise God. You can go to another country araw-araw to share the word of God, mga kapatid. Hallelujah. Due to our limitations, lack of finances, mga kapatid, lalo ngayon, mahal ang transportation, mag-aeroplano ka pa, mga kapatid, praise God. But the light you bring has a purpose where you are standing right now, mga kapatid, praise God. Nagagamit po ba natin ang tama ito, mga kapatid? O sumasakay lamang tayo sa agos ng buhay, mga kapatid? Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God, yan, I am next. Praise God. Pero bakit ganon, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Kahit alam mong madilim na sa dagat, kahit alam mong nakakatakot, mga kapatid, kahit alam mong anytime pwede kayong maaksidente o lumubog, mga kapatid, madami pa din po ang sumasakay, mga kapatid. At ikaw pa yung nagbabayad. Praise God. Yung iba nagbabayad ng mahal sa malalaking cruise ship. Alam naman nila yung grabe yung trahedya na nangyari sa Titanic, mga kapatid. Marami lang nabalita ang nalubog at nawawala. Still, existing pa rin, mga kapatid. Hindi pa rin nababan yung mga travel natin sa pandagat, mga kapatid. Praise God. Yan po, mga kapatid. Ang daming sumasakay, mga kapatid. Pero bakit ganon? Simply because you need it, mga kapatid. Kailangan para makarating ka sa patutunguhan mo, hallelujah, papunta at patawid sa ibang lugar at para makatawid ka doon, mga kapatid. Hindi mo naman pwedeng langoyin yon, mga kapatid, kahit gaano ka pagaling lumangoy, mga kapatid. Praise God. All of those things ay walang halaga sa'yo kahit na alam mo na ganon yung maaaring mangyari, mga kapatid, maaari tayo mapahamak. Hindi mo yun papansinin. Handa ka lulunukin ng takot at ang pride mo. Sasakay at sasakay ka pa rin, mga kapatid. Handa ka pa magbayad. At yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Ang kailanganin natin siya. Praise God. Despite of life struggles, hindi mo yung titignan o papansinin. Whatever or how much it costs, mga kapatid, hallelujah. Because there's a small portion of light inside your heart. And you know that God will protect you, God will guide you, God will bless you, hallelujah. Hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid, kahit na alam natin at gaano kadilim at gaano nakakatakot ang sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid. Praise God. At tila walang kasiguraduhan, mga kapatid, kung makakarating pa tayo na safe, mga kapatid. Praise God. Walang kasiguraduhan ng ating mga buhay, mga kapatid. But that light becomes your foundation, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In Genesis chapter 1 verse 4, in the beginning God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of deep, and the Spirit of God moved in the face of the waters. Sa simula pa lang ng painan, mga kapatid, ng Bible, mga kapatid, doon unang nabanggit ang salitang darkness. Doon ba tayo sa day and night, mga kapatid? And sa verse 3, and God said, let there be light. Kasunod lang ng verse, mga kapatid, and there was light. There was light, mga kapatid. And believe it or not, sinulusyonan agad ng Diyos ang pangangailangan natin, mga kapatid. Sinulusyonan agad ng Diyos, mga kapatid, na kakailanganin ng tao ang lights. At hindi lang puro darkness, mga kapatid. Amen. Sabi sa verse 4, mga kapatid, hallelujah, nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan, pinagbuklod niya ang liwanag at dilim. Imagine, wala pa tayo sa mundo, hindi pa tayo nabubuhay lahat, mga kapatid, pero alam na ng Diyos kung ano ang pangangailangan natin, mga kapatid, praise God. Alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Ang hirap kaya maglakad pag walang kuryente, mga kapatid, ang dilim. Sino dito ang naranasan mawalan ng kuryente, mga kapatid? Ang dilim, tas wala kang kandila, wala kang flashlight, mga kapatid, praise God.
But God knows, mga kapatid, kung anong kakailanganin natin someday, mga kapatid, praise God. And He gave us light, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. When God saw the light was good, and He separated the light from the darkness. Praise God. And tinawag niya ito na day and night, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos po ay nasiyahan, sabi niya sa verse 4, nang masdan niya ito, mga kapatid, praise God. God delighted in the goodness of His creation. He did not just create the light, mga kapatid. He declared it was good. Hindi niya lang yan basta ginawa. He declared that it was good, mga kapatid, praise God. Pag sinabing good sa Bible, good talaga yan, mga kapatid. Positively, purposeful, and aligned sa kanyang will, mga kapatid. And that's why God separated it from darkness, mga kapatid, praise God. Now, punta tayo sa number 1, mga kapatid. Good as mustard seed. Good as small mustard seed, mga kapatid, praise God. Let's go back to the basic. In Matthew chapter 17, verse 20, Jesus says, He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there. And it will be moved. Nothing will be impossible, mga kapatid. Praise God. Take note, if you have faith as small as a mustard seed, mga kapatid, gano'n ba kalaki yun? Kita niyo pa ba? Para mas malaki pa yung nungal, mga kapatid, no? Praise God. Dito, nakilala yung, alam niyo yung kantang Faith Can Move Mountain, yung mighty to save. Savior, He can move the mountain. Our God is mighty to save. Alam mo yan? He is mighty to save. Okay na yan? He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So dito lang pala tayo makapag-solo, mga kapatid. Sabi doon, He is mighty. He is the author of salvation. He rose and conquered the grave. Hallelujah. And His name is Jesus. And Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Hallelujah. Praise God. Pwede ba akong makahiram ng 5 upuan? 6 pala, 6. 3 dito, 3 dito. Tapos, si Pastor Judah tatawag ng 5. Pastor Jude, isang nanay, isang tatay, isang youth na lalaki, isang youth na babae, isang bata. 5. Sa tatay si Brother Samuel. Tayo po muna, tayo. Sa Huwag naman buong pamilyang waper. nanay si Sister Minda. Tapos ano pa? Yung people na lalaki. Yung people na babae, tag-isa. People na babae. Tag-isa. Apo. Sa yung people na babae si Ayun mo sa baba. si Sarah. Pastor Jude. Sige. Yung people na lalaki. Yung people na lalaki si Bawal ka dito. dito din ako. Si Lawrence. Isang bata. Sino pwedeng bata dito? Bata ba dito? Bata eh. Madali ko lang si Just na lang. Tawagin natin. Oh, suggest daw, suggest. Just, nasa si Just. Tawagin yun. Ayan, just one. Ikaw na lang. Okay na po, kompleto na po yung 6. Si ano na lang, si Hero na lang. Ikaw na lang. Okay na ba? Sige, pwede na po. Tayo na po yung 6. Wait lang, dagdagan ko lang ito. Okay. Pastor Judah, sinong gusto mong mauna? Alphabetical. Sige, si Sarah muna, si Sarah. Sige, sino pong pangalawa? Si Ate Minda. Si Ate Minda, pangatlo. Sige po, Si sunod-sunod. Lawrence pangatlo. Si Lares, pangatlo. Si Kuya Sam. Tapos Hindi ko tatakpan. Si Kuya Sam. si Hero yung ulit. Sakay, sige.
So, sinong nauna? Si Sarah. O, baba. Doon na sa baba lang. Nakikita mo yung mga number? Mga kapatid, this is by faith. A master, as well as master seed. Anong number to? Anong number to? 250. Wait lang, huwag ka muna pumili. Excited ka eh. Anong number to? 200. Ito, nililipat. Ito po ay 200, mga kapatid. Ito po anong number? 150. 150. Ito anong number? 100. And last? 50. Okay, sa nauna, you pick. Pili ka dyan, kuha ka ng isa. Anong gusto mo? 250 agad ang kinuha. Sige. So if you have paid, kunin mo. Malupit to. So hindi na available yung 250 mga kapatid. Sino ba naman? Timinda, hindi na po. Wala na, Timinda yan, naunahan ka na. Kung mapapansin nyo mga kapatid, at by 50 lang yan, 50, 100, 150, 200, 250. Pili na ma. Titibay. Lahat gusto malalaki agad. Sino naman ito? Lawrence, kuha na. Guys, naniniwala ba kayo 50 lang daw kay Lawrence? Sunod. Basam. Dalawa na lang po. Kunin mo ito. 100 kay Basam, di na available. Sa'yo. Ito, sa'yo na ito. Lagas. Okay. So may tanong po ako mga kapatid. Bakit nyo pinili yung hindi malaki, yung mga may pera? Of course, itong 0, syempre 0 nga, hindi ko lalagyan to. So 50 to 250, bakit? Kasi pera eh, kasi pera. Kisam, syempre. Okay, Sarah na lang, bakit yung malaki yung pinili mo? Pinapili mo po ako sa malaki na lang. Pinapili ko daw siya. Okay, thank you. So, that's how you exercise yung faith, mga kapatid. Meron silang faith na mapapasa kanila yon. Tapos yung nasa kanila na, mga kapatid. So, salamat po sa inyo na yan, mga kapatid. Sinasama ko lang sa mga... Wait! Wait lang. Church! Wala na next match. Si Pastor Judah pumili. Praise God. That's great mga kapatid. If you have faith even as small as mustard seed mga kapatid, hallelujah, that's why they get it. Kaya nakuha nila yun mga kapatid. Praise God. Now look at this mga kapatid. Kung bakit 0 to, hindi ko nilagyan, tama? 0 nga eh, praise God. It's nothing. Sometimes we are afraid to have nothing. Walang pumili sa 0. Walang pumili. In fact, nag-unahan pa nga sila sa pinakamalaki mga kapatid, praise God. Walang gustong mawalan. Lahat sila gusto meron. Pero dito, sa 250, which means the highest thing na maaaring makita mo, yun din yung highest na nakuha nila mga kapatid. And pagdating dito sa 0 mga kapatid, 0 mga kapatid, the smallest thing na nakikita ng ating mga mata, kaya walang pumili mga kapatid. Bakit? Dahil ang tao takot mawalan mga kapatid, praise God. Hallelujah. Pero dito sa 0, of course, wala talagang makikita dyan. At walang pipili dyan. In your own naked eye mga kapatid. But behind this, kung pinili nyo to, lalagay ko lang dito para manghinayang kayo. Praise the Lord! Behind these naked eyes, there is something bigger that we did not see. Sa likod ng mga matang nakikita natin, akala natin wala, pero merong greater gift ang ating Panginoon. Hindi ko sinasabi na masama yung faith ng 5 pumili. That's good. Sabi sa Bible, even you have as small as faith, as mustard seed, mga kapatid. Praise God. Pero
Ang application ng Bible, ang tinuturo sa atin ng Bible, mga kapatid, hallelujah. Anong sabi sa Bible, mga kapatid? In verse 18, while we look not at the things which are seen, but at the things that which are not seen, mga kapatid, hallelujah. For the things which are not seen, are temporal, but which are not seen, ay eternal, mga kapatid. Praise God, hallelujah. The essence of this is to break every practices that some faith only depends on what is visible, mga kapatid. Sa kung ano lang ang nakikita, then saka mo lang pagaganahin ang faith mo. Yes, you have faith, but only on visible things, mga kapatid. Meron tayong faith, of course, lahat tayo merong faith, mga kapatid. Pero majority, mga kapatid, sad to say, only on those visible things lamang, mga kapatid. Praise God. The Bible says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. In Romans chapter 2, verse 12. Chapter 2, mga kapatid. And buti na lang, mga kapatid, tinago ko to, mga kapatid. Yari ako sa asawa ko. Hindi mo ba alam sa prayer nung nagpapray ako, Lord, sana walang pumili. Pero syempre, sample nga, alam naman natin, mga kapatid, na hindi talaga natin kayang kaisipan ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Zero eh, wala nga eh. Bibilib na sana ako kay Laren sa piling si Puente eh. Kala ko sasabihin niya, hindi, okay lang kahit zero ako. May 1K ka sana eh. Sayang, muntik na. Pang cheeseburger na. Buti na lang tinago natin, mga kapatid. Praise God. There is greater reward to the things unseen. In Matthew chapter 17, verse 20, faith can move mountain. That mountain cannot be moved sa mata ng tao, mga kapatid, or even move instantly. Dahil hindi ganyan ang application ng Bible na milagro muna, saka tayo bago maniwala, mga kapatid. Kuya Mike, ipakita mo muna yung 1K bago ko yan piliin. Hindi po ganun kumikilos ang ating Panginoon. Kung nakita nyo to, ay, matik kay Sarah yan. Kinuha nga agad yung 250, mga kapatid. Diba? Hindi mo ganun ang application ng Bible, mga kapatid, na Lord, ipakita mo muna sa akin ang future, saka ako maglilingkod sa'yo. Lord, bigyan mo muna ako ng sakyan, saka ako magsisimba sa'yo. Lord, pagalingin mo muna ako, saka ako aatin ang gawain ko. Lord, ipasa mo muna ako sa exam, saka ako magpapagamit sa'yo. Lord, pag naging doktor ako, saka ako babalik ng buwan. Lord, kapag nakapasa ako sa exam, saka ako maglilingkod ng dapat sa'yo. Lord, kapag pinalagulo mo ang business ko, ibibigay ko yung tithes ko, sure yan, 50%. 50%? Wala mo sinabi 50%. Hallelujah. Dahil hindi ganoon ang application ng Bible, mga kapatid, hallelujah. Yung visible, takot kang mawalan ng cash, takot kang mawalan ng pang-offering sa church lot. That is visibility. Ayaw mo ng greater reward sa ating Panginoon dahil ayaw mo mawalan ng bulsa, ng pera sa bulsa mo, mga kapatid. Praise God. Success is not instant. Huwag mong madaliin. Yung gusto mo balang araw, makapagtapos ka ng pag-aaral at makapasa ka sa interview at makahanap ka ng magandang trabaho, grade 10 ka pa lang kaya, boy. Magsi-senior high school ka pa. Ipasa mo muna yung mga exam mo. Ipasa mo muna yung college school mo, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan ng TOR dyan. Kailangan ng diploma dyan. Maraming requirements. Papasa ka ba sa medical? Praise God. Dahil walang instant, mga kapatid. Hallelujah. Kung dream mo maging pedya kagaya ni Doc Cass, ipasa mo muna lahat ng exam na pinasa niya. Praise God. Meaning, hindi ganun kadali, mga kapatid. Hallelujah. There's no instant. God teaches us to wait and learn to hold on our faith. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi nila, mga kapatid, kapag biglaang super yaman yan, illegal yan. Walang instant, mga kapatid. Praise God. Nung mating kami last Thursday ng cottage sa Ingol Family ko, sharing ko lang kay Michael, mga kapatid. Praise God. Sometimes, na-share ko to doon, mga kapatid, sometimes nag-uusap kami ng wife ko, mahilig kasi kami mapawaw, mga kapatid, sa mga maganda sakyan. Wow, Tesla!
all. Wow, Land Cruiser! Lord, baka naman. Praise God. Wow, Ford Raptor! Wow, Mustang! Yung pagka nakakasalubong mo yung ganyan, na-experience nyo ba yan na napapawaw ka and napapapray ka, Lord, gusto ko rin yan, Lord. Di ba mga kapatid, praise God. Tapos tatawa kami kasi ang gulong niyan, presyo lang ng sasakyan namin, mahal ng gulong niyan, oh. Praise God. So magtatawanan kami mga kapatid kasi talagang mamahalin. Mura pa nga yan pero dream car lang namin kasi. Pero marami mas mahal dyan. Pero yan, mahal na yan mga kapatid, praise God. Mapapawaw ka talaga mga kapatid. Sabi nga ni Kuya Arvin, paano yung proper X? Wala. Sabi ko, wow din yan, wow. Hindi, yung expander ni Pastor Judah, sabi niya, wala expander. Wala, view lang yan, view. Yung MG, view lang yung view. Yung Wigo, sir, view. View, Wigo. Praise God. Praise the Lord. Mali ba magkaroon ng mga bagay na ito? Mali ba? Mali ba magkaroon ng mga ganyan? Ang answer po ay, hindi po. This is not bad mga kapatid. Actually, kaya nga ibigay sa'yo lahat yan ng Panginoon eh. Pero kung ikaw ay mas eager makuha ang mga bagay na yan, and lagi ka nakarely dyan mga kapatid, dun na po mali mga kapatid. Praise God. God is able to reward you with all of this mga kapatid. Praise God. For we walk by faith and not by sight. In 2 Corinthians chapter 5 verse 7. In chapter 2 verse 4 mga kapatid, verse 18. Yan po yung binanggit natin mga kapatid. For things which are temporal, but things which are not seen are eternal. Praise God. Church, focus on the eternity mga kapatid. Focus on eternal, not on material things. Yet it's good to have a strong faith, but if gagamitin lang yan to claim earthly treasure at laging for personal interest, mind nyo mga kapatid, hindi sa Panginoon yan. Praise the Lord. Ano sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Praise the Lord. Hallelujah. Bonus na lang talaga kapag marami kang sasakyan. Bonus na lang pag marami kang house and lots mga kapatid. And please don't get me wrong mga kapatid, okay lang kahit small faith ang meron ka. Goods na goods yan. Basta para sa Panginoon, as small as mustard seed mga kapatid. Pag meron kang faith na maliit mga kapatid, higit ka pa sa merong ganyan mga kapatid. Praise the Lord. Higit ka pa kung sino man mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. In this world, need salvation mga kapatid. Lahat ng bagay nagsisimula sa maliit, and the Lord Jesus Christ will use that small faith in His garden and sa anihan ng kaluluwang nangangailangan ng salvation mga kapatid. Praise God. Ng kaligtasan para sa mundong puno ng kasamaan, ng corruption, ng crime, ng same-sex marriage. Praise the Lord. And even idolaters mga kapatid. Hallelujah. Ingat po tayo dyan mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit tayo ang pinili ng Diyos? Ikaw ang gagamitin. Tayo ang gagamitin mga kapatid. And don't expect blessing from God if you still live in darkness mga kapatid. Huwag tayo mag-expect ng blessing sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Reflect God's light in the dark world. Grows up. Hindi yung every Sunday na nga lang tayong inaatindan natin mga kapatid. Every Sunday na lang tayo nakikita sa church. Ayaw pa natin i-improve yung katiting na faith natin mga kapatid. Inugat ka na lahat sa church na dapat lunch plant ka na. Hallelujah. Napapakinabangan ka na dapat ng Panginoon, pero kabaliktaran. Imbis na palaki, paliit ka ng paliit. Baka mamaya mas maliit ka pa doon sa master seat mga kapatid. Delikado po yan. Papunta ka na dyan sa darkness mga kapatid, at unti-unti na nawawala ang light mo sa puso mo. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Imbis na tayo maging liwanag, tayo ang inahanap ng Panginoon sa kadiliman mga kapatid. Praise God. Hallelujah. It is true that small faith, that faith as small as mustard seed is good, but does not mean it will remain a seed forever mga kapatid. Praise God. We are commanded by God mga kapatid. Hallelujah. We are commanded. Church, shine out of darkness. We are commanded by the Lord. You are commanded, hallelujah, to preach the word, hallelujah. I am commanded by Jesus Christ.
pastors, you are commanded by Jesus Christ. Ministers, you are commanded by Jesus Christ. Even councils, leaders, men's, apostolic men's, ladies ministries, and even young people, mga kapatid. Maging sa mga children, mga kapatid. We are all commanded by God. Hallelujah. To shine out to this darkness. And then, don't tell me, mga kapatid, na matagal ka ng believers o nagsisimba. Pastor Jude, alam ko na yan eh. Papalit nga ako sa Sunday school. Si Minister Jawas kasi paulit-ulit yung tinuturo, puro faith na lang eh. Faith kay Ate Ju sa baba, faith kay Ate Presi, faith kay Kuya Roger, pati kay Jawas, faith pa rin ng mga kapatid. Kumbaga, matagal na ako sa paglilingkod, alam ko na yan. Hallelujah. Kumbaga sa isang garden, mga kapatid, ang puno ng nagbubunga at nagyayabong na bulaklak, ikaw dun yung talahib, mga kapatid. Ikaw dun yung damo, mga kapatid. Praise God. Habang tumatagal, pumapangit at pumapangit ang ugali mo, eh ang tubo mo. Kaya dapat tinatabas ka na. Tinatabas yan, mga kapatid. Why? Makakasira yan sa ibang halamanan, mga kapatid. Praise God. Yung pride, dapat tinatabas yan. Yung feeling all-knowing at walang submission, walang obedience, dapat tinatabas yan, mga kapatid. Mahal nyo, hindi man kaya tabasin ng mga leaders yan dito, pero ang Diyos ang magtatabas sa'yo, mga kapatid. Huwag natin antayin na i-rebuke tayo ng Panginoon. Hallelujah. It is true that Masters, it is good, mga kapatid. Yan yun, mga kapatid. Close up, mga kapatid. Hindi mo na natiling ganyan ka, mga kapatid. Praise God. Meaning of shine out of this word, live differently from the values of this world. Walang corruption dito. Walang mahilig sa idols. Lalo na walang spirito ng LGBTQ, mga kapatid. Praise God. Reflect God's character, love, truth, humility, holiness, fruit of spirit. Let your action, words, and lifestyle point to others. God stand out, mga kapatid, but for purpose, mga kapatid. Bible says, Matthew chapter 5, verse 14 to 16, Jesus, believers are the light of the world and should let their light shine before others, mga kapatid. Praise God. Bisa natin sa pangalawa, faithful ministry without giving up, mga kapatid. Along with these verses, mga kapatid, sa binasa natin kanina, sa verse 1 to 6 ng chapter 4 ng 2 Corinthians, one thing that can describe, mga kapatid, is about faithfulness. Well, it is difficult, mga kapatid. Hindi talaga natin kaya, as human as we are, 100% faithful sa Panginoon, mga kapatid. Dahil sa ating human nature, flesh versus spirit. The spirit needs to pray, pero itong flesh mo, ayaw. Gusto lang tuwing anniversary, gusto lang tuwing may kainan, tuwing may handaan, tuwing may kasiyahan, may premyo, may swimming, mga kapatid. Pero kapag congregational fasting, hindi tayo makita. Hallelujah! Praise the Lord, pakpan natin ang ating Panginoon. Pag prayer and fasting, ayaw. Pero pag swimming, present. Sa mga events sa school, present. Sa mga events sa trabaho, present. Pero sa mga events sa church, ayaw umaten, mga kapatid. What's the problem? Hallelujah! Pero pag-aaraw ng linggo, hindi makita sa church. Asan si Marlon? Asan si Matthew? Asan si Lawrence? Asan kaya siya now? Sa Facebook na lang makikita ni Pastor Judah na may iba palang pinariority, mga kapatid. Slowly giving up. Pag ganyan po tayo, mga kapatid, I'm speaking to you with boldness and with authority through Christ, mga kapatid. You are not faithful to God. Hindi tayo faithful sa Panginoon. We are slowly giving up the faith. Palakpakan natin yung ating Panginoon. Hallelujah. Apostle Paul explained that because of God's mercy, he does not lose heart. He rejects dishonesty and distortion of God's word. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. The gospel may be hidden, mga kapatid, but only to those spiritual blinded, mga kapatid. Tanong mo nga sa atin mo, spiritually blinded ka ba? There's a pool of darkness. Wala nang liwanag. Praise God. Paul preaches the truth openly, and if people don't believe, it is not because the message is weak, but it is because their hearts are blinded.
Kapag ka nangangaral tayo ng walang naniniwala sa atin, hindi dahil mahina ang salita ng Diyos, kundi dahil ang kanilang kaisipan at puso ay bulag, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. They are blinded. But how can this penetrate if you are blinded? Paano i-blinded na nga? Blinded niya sa kasinungalingan, blinded niya sa kasalanan, wala nang pakikinggan yan. Kahit sabihin mo na bukas babalik ng Panginoon, may impyerno ka, labas dito, pasok dito, labas dito lang yan, mga kapatid. Praise God. In John chapter 1 verse 1, the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. In short, His words is more powerful, mga kapatid. Praise God. Magandang example dyan, we talk literally speaking pagdating sa blinded, mga kapatid. Si blind Bartimaeus, mga kapatid. Jesus heals a blind beggar Bartimaeus in Mark chapter 10, mga kapatid. When this beggar Bartimaeus called out for mercy, and Jesus asked him, what you want? What he wants, mga kapatid. Instantly, Jesus restores his sight because of his faith, mga kapatid. So, we ask for healing sa ating Panginoon, kailangan po number 1, merong faith eh. Kailangan po una, magtitiwala ka sa ating Panginoon, mga kapatid. At doon pa lang, dapat na tinanong ka ng ating Panginoon kung ano ang gusto mo, mga kapatid. At sinabi mo, mga kapatid, ng bukal sa iyong sa puso mo, mga kapatid. Praise God. Dinidinggin ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Sa Bible po, when people calls out for mercy, which is sa verse niya sa Mark, mga kapatid, meaning you are nothing. You are nothing but seeking for help, mga kapatid. Praise God. You are seeking for help sa ating Panginoon. If you want healing like Bartimaeus, church, please call out to Jesus. If you want blessing, call out to Jesus, mga kapatid. If you want protection, call out to Jesus, mga kapatid. You must call out to Jesus without giving up, mga kapatid. Hallelujah. Ito nga eh, wala na siyang makita pero hindi siya nag-give up, mga kapatid. Hallelujah. And you will be healed, mga kapatid, instantly. And in spiritual manner, mga kapatid, God can restore people, mga kapatid. Many testimonies. Like for example, si Kuya Christopher, mga kapatid. Imagine 30 years, mga kapatid, sa loob ng kulungan. Which is talamak yung illegal. Talamak ang bisyo. Talamak yung mga kasalamuha mo na may ginagawang kasamaan, mga kapatid. Praise God. Sa tao, madaling sabihin sa atin na wala na yan, hindi na magbabago yan, dyan na mabubulok yan, mga kapatid. But mind you, God can restore people. God can change people. No matter what kung ano ang past mo, no matter what, kung 30 years o 100 years ka pang nasa kulungan, mga kapatid, kaya kang baguhin ng ating Panginoon. Sige nga, tumayo dito yung may pinakamasamang kasalanan. Siyempre, ang iisipin natin, yung nakulong yan, bro. Kasi kaya nga nakulong eh. No ma'am, no sir. Sa mata ng Panginoon, lahat ng kasalanan, pantay-pantay yan. Nagnakaw ka ng piso, Shedrick, kay Ismael 100, parehas lang kayo magnanakaw sa mata ng Panginoon. May nakulong man ng 30 years, ikaw, 30 years ka ng buhay sa Panginoon. Kung siya sa loob ng 30 years, nasa bilangguan pero nakakilala sa Panginoon at ngayon naglilingkod, ikaw 30 years ka ng buhay pero hanggang ngayon, hindi ka nakakilala sa Panginoon. Sabihin mo sa akin, sino maliligtas sa inyong dalawa? Yung nakulong o ikaw na inborn sa Panginoon? Ikaw na inborn sa Panginoon, ang tagal mo na dito ka na lumaki. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa baptize? Really? Hanggang ngayon, wala ka bang Holy Ghost? Hanggang ngayon, hindi mo alam na ang tithes ay 10%? Hanggang ngayon, kahit song leader sa mga cottage prayer, hindi ka pa ginagamit ng Panginoon? Something went wrong, mga kapatid. Pero yung 30 years na nasa loob ng kulungan, lumaya, nakakilala ng Panginoon. Ngayon, umaawit ng kanta sa Panginoon. Nagpapatuloy ng ministry, counseling sa loob ng kulungan yan. Hindi ko lang tinataas ko dito ang Panginoon na siyang kaya magbago ng buhay. God can restore. Stay faithful. Stay bold in sharing the truth. Even if others don't accept it, mga kapatid. To all people outside, hindi talaga agad nila matatanggap ang salita ng ating Panginoon, lalo na ang katotohanan, mga kapatid. Mahirap tanggapin ang salita ng Diyos ng babae ay hindi nagpapantalon. Mahirap tanggapin ang salita ng Diyos ng babae ay bawal magpagupit.
ng lalaki, hindi dapat, babae, lalaki, hindi dapat nag-earrings. Na tayong babae at lalaki, hindi tayo pumapato sa kapwa natin, lalaki at babae. Na hindi dapat tayo nakikipamamatok sa mga unbeliever. Na hindi dapat nauuna ang sex bago marriage. Mahirap tanggapin yan. Yung iba nga, tanan lang, walang kasal-kasal. Then kapag ka nagkasawaan, hiwalay na. Di ba si Janela Salvador nga, di ba may anak yun? Hindi sila kasal. Ngayon may jowa na siyang tomboy. Why? Ang tao, lalo sa labas, takot yan magpatali sa commitment, lalo sa salita ng ating Panginoon. For temporary pleasure lang. Na-enjoy lang ang isa't isa. Pag nagkasawaan, ayaw na. Hindi kasal yan. Pero lahat mula ulo hanggang talampakan, alam niya yan kung ilan ang buhok sa paa. What I'm trying to point is, mga kapatid, inuuna natin ang sarili natin kaysa sa salita ng ating Panginoon. It is hard to accept the word of God, mga kapatid. Hallelujah. But church, we are the light in this world. Hallelujah. Jesus has commanded us to shine out of this darkness. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. We are the light in this world. He is commanded to shine out of this darkness. Maaaring noon, faithful ka talaga, active ka sa lahat ng gawain, pero dahil sa human flesh, mga kapatid, dahil sa doubt, sa limitation, sa pleasure sa mundong ito, sa trials and suffering na dinadanas natin, dahil sa ungrateful spirit na meron tayo, wala tayong contentment, dahil sa disobedient spirit natin na hindi tayo marunong sumunod, dahil sa iyong kayabangan, sa iyong pagmamataas at sariling hangarin sa buhay. Ito yung mga dahilan kung bakit unti-unting namamatay ang liwanag natin sa ating Panginoon. Na dapat tayo ang nagliliwanag sa mundong kadiliman, pero ikaw ang hinahanap ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi nagkulang sa atin. Simula pagkabata hanggang ako'y tumanda, alam ng Diyos ang aking nilalakaran. Pero bakit ganon? Kasama mo ang magulang mo sa church. Kompleto kayo sa pamilya. Pero nung napabarkada ka sa school, hindi ka na makita sa church. Anong problema, mga kapatid? Hallelujah. These are the reasons why you are slowly giving up, mga kapatid. Praise God. Lapit na magtapos. And let me remind you, mga kapatid, this is not about us. Ang lahat ng bagay na nabanggit ko ay hindi po yan patungkol sa atin, mga kapatid. Praise God. It's all about Jesus. Kahit anong pinagdadaanan mo ngayon, kahit nasa ang sitwasyon ka ngayon, mga kapatid, kahit ikaw pa may pinakamasamang naranasan sa buhay, ikaw may pinakamalaking problema sa umagang ito, sasabihin ko sa iyo, it's not all about you. It's all about Jesus. Hindi reason yan para hindi ka magsimba. Hindi yan reason para tumalikod ka sa Panginoon. Hindi yan yung reason para tumigil ka, pastor, sa pagkagamit sa Panginoon, sa pagtugtog, sa pag-aawit, sa pagtayo sa likod ng pulpito, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi ito patungkol sa iyo. Lagi at lagi patungkol ito sa Panginoon. Hallelujah. It's not about me. It's not about you. It's not everybody in this room. Not your position, not your talents, not your general wealth. Hindi lahat ng iyong ari-arian, but it's all about Jesus. Ang gustong iparating ng Diyos sa atin sa umagang ito, mga kapatid, ano ka man, sino ka man, sa mga nabanggit dyan, mga kapatid, tandaan mong hindi ito patungkol sa atin. Bigay natin ito sa Panginoon. It's all about Jesus, mga kapatid. Hallelujah. In verse 5 says, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for God's sake. Servant lamang tayo. Pastor Judah, servant lamang. To all pastors and ministers, servant lamang. Sa lahat ng leaders, lahat ng council, servant lamang tayo dito. Ikaw, ako, servant lang tayo dito, mga kapatid. Kung dati kang nakulong, servant ka ng Panginoon. Kung dati kang bagsak sa exam, servant ka ng Panginoon. Kung hindi ka matalino, servant ka pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Kung mag-isa ka na lang nagsisimba sa family mo, servant ka pa rin ng Panginoon. Hindi mo nakasama yung pamilya mo ngayon. Mag-isa ka na lang naglilingkod ngayon na dati kumpleto kayo. Tandaan mo, hindi yan rin sa parang tumalikod ka. Dahil servant
ang kasintahan mo, broken hearted ka man, nalugi ang business mo, okay lang, servant ako ng Panginoon. Hallelujah! Kung mataas pa ng diesel ngayon, nagigera sa Middle East, mga apektado lahat ng konsumo, lahat ng produkto, mga kapatid at tila. Siyempre, hindi naman tayo mayaman. Talagang iniinda natin yan, mga kapatid. Nabibigatan tayo dyan, mga kapatid. Hallelujah. And sometimes, dahil dyan, may mga business na nalulugi. Lalo yung may mga shipping products, mga kapatid. And sa mga may sasakyan na ginagamit, mga kapatid. Kung mapapansin nyo, may mga ilang mga riders, grab riders, or mga grab, yung mga public vehicle natin, mga kapatid, may ilan nang sumusuko na, mga kapatid. Kasi nalulugi. Kumita ng 1K sa pagbabiyahe. 900 dun. Pag didiesel lang nila. Wala pang 100 o minsan 50 na lang yung nauuwi sa pamilya. Pagod maghapon, mga kapatid. Praise God. Meron dito hindi mo natapos ang pag-aaral mo. Wala kang trabaho. Bagsak ang business mo, mga kapatid. Pero tandaan natin, still, servant tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Church, kahit anong katayuan natin sa mundo ito, itanim natin sa isip natin that I am a servant. I am a servant of God. You are a servant of God. We are a servant of God. Kahit anong sitwasyon, okay lang. At least we are a servant sa Panginoon ako naglilingko. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede ba tayo pumikit, mga kapatid natin, pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon? Hallelujah. God wants you to be faithful and not easily giving up, mga kapatid. Hallelujah. And God's reminding us, mga kapatid, that we are also only a servant, mga kapatid. Wala tayong ipagmamalaki sa ating Panginoon. Hallelujah. This is not all about us. It's all about Jesus, mga kapatid. In fact, mga kapatid, we are kinumpare tayo sa isang treasure in jars of clay, mga kapatid. In verse 7 to 12, Paul described believers as a fragile containers carrying God's power, mga kapatid. Hallelujah. Ngunit kami pinagkalooban na kayaman ng Espiritu na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik. Meaning, we are easily damaged, mga kapatid. Madali tayong mabasag. Madali tayong mawasak, mga kapatid. We are not permanent, mga kapatid. Hallelujah. We face trouble. We face persecution. We face hardship. Yet we are not crushed or not destroyed, mga kapatid. Their suffering reflects Jesus' death, but also reveals His life. Itong suffering na na-experience natin, nire-reveal lamang nito ang totoong kakayanan at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. The Bible says, blessed is the man who persevere, mga kapatid, under trials. Kaya tayong nagdadanas ng mga bagay na ito, we are blessed by God. Hallelujah. Huwag natin i-curse ang ating Panginoon. But be thankful enough. Be grateful enough. Hallelujah. Our weakness highlight God's strength. The jar of clay means you are fragile. Maaring ikaw ay parang babasagin o basag sa harapan ng ating Panginoon. But still, you are useful. Huwag mong isipin na wala ka ng halaga. Huwag mong isipin na hindi ka na tatanggapin ng ating Panginoon dahil barag ka na. Huwag mong isipin na dahil sa mga past mo, sa mga nagawa mo, ay wala nang pakialam ang ating Panginoon. No, no, no. That thing we will use, God will use that thing, mga kapatid, para sa kanyang kapurihan, mga kapatid. Hallelujah. Pwede ba tayo tumayo? Hallelujah. It's okay to feel tired. It's okay what to feel right now. Sabihin mo sa sarili mo, it's okay. Nasa kapila ng lahat ng mga bagay na pinagdadaanan ko, okay lang to. Hallelujah. Problems are not the end. Ang problema ay hindi katapusan, mga kapatid. In verse 9, inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi kami lubusang nailulugmo. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. The altar is open.